Yo, what's up mga troops? So ayun nga, nitong darating na May 22 ay magfi-fiesta na doon sa bayan namin, sa bayan ng Santa Rita sa Samar. Tapos ayun mga troops, may nakita ako medyo mura-murang ticket pauwi ng Pilipinas mga troops. Pero syempre, bago ang lahat, papa muna tayo at medyo nagugutom na nga ako kaya tara, luto muna tayo mga troops. So ayun nga mga troops, eto madali ang luto lang. Magsasabaw lang ako, maglalaga lang ako dito ng ribs. Simpleng luto lang muna ngayon mga troops, simple tsaka madalian lang kasi medyo may ginagawa rin ako, nag-iimpake rin ako. So ayun mga troops, naglagay lang ako ng tubig, luya, pamintang buo, asin, betchin, tsaka nitong patis. Tapos tatakpan ko lang hanggang ma-infuse talaga yung lasa ng luya. Tapos ayun nga mga troops, nung nangangamoy na yung luya talaga, ayun, inlubog ko na kagad itong aking mga ribs. Yang pork ribs na yan ay mga naiuwi ko lang yan. Tapos ayan nga mga troops, tatakpan ko lang muna hanggang sa kumulong-kumulo tapos hanggang lumambot hanggang maluto na siya. Tapos eto nga mga troops, may nakita nga ako ditong sibuyas tsaka patatas. Iniwan to dito ng kasama ko dati sa bahay na lumipat na ng Calgary. Siyempre, para hindi masayang, gagamitin na natin to. Tamang-tama lang para sa nilaga. Tapos ayan nga mga troops, wala nga akong peeler dito sa bahay kaya ganyan ako magbalat. Patatas, carrots, kalabasa, kung ano man nababalatan ay ganyan talaga ako magbalat kasi walang peeler dito sa bahay. Tapos ayan mga troops, ganyan hiniwa ko lang ng medyo kasing laki lang ng ating mga pork ribs. Siyempre, para lutang din. Para kitang-kita. Sakto lang to para marami ding gulay. Siyempre, para aabot din ng ilang araw na pang-ulam-ulam. Tapos ayun na nga mga troops, hindi ko na naman napakita, hindi ko naman na video nang hinulog ko itong ating mga patatas. Pero ayan, nakita nyo naman na nasa loob na yung mga patatas. Tapos eto, nung medyo malambot-lambot na, ay meron din ako ditong nakitang bok choy. Kaya ayan, gagamitin ko na rin to. Ayan, ang daming gulay. Buti na lang may mga natira siyang gulay dito na iniwan. Kaya syempre, solve na naman ang papa natin ngayon mga troops. Bali, isinabay ko na nga pala doon sa bok choy yung ating sibuyas. Tapos ito sa dulo ay maglalagay lang ako dito ng green onions. Pampadagdag lasa, pampadagdag bango lang din. Tapos ayun nga mga troops, habang inihintay ko na maluto yung bok choy tsaka yung nilagay kong spring onion na ito, sasandok na rin ako ng kanin syempre para makapapa na tayo mga troops. Alas 7 na rin kasi ng gabi dito pero ito maliwanag pa. Malapit na daw kasi talaga mag-summer kaya ayan medyo mahaba na yung oras ng araw ng liwanag. Tapos eto na nga mga troops, goods na itong ating sabaw. Goods na to ngayong ating nilagang ribs mga troops. Kaya syempre eto sasandok na rin ako. Tapos eto na nga mga troops, hindi ko na naman ipakita nung pagsandok ko tapos eto na. Ready to papa na mga troops, meron na naman tayong sabaw-sabaw dito. Tapos syempre, meron tayong patis pang sausawan, patis na may sili. Tapos ito, medyo marami-raming kanin. Sa totoo lang mga troops, ako minsan na lang ako magkanin. Kasi minsan na lang din ako kumain. Kadalasan, 1 meal a day na lang ako. Lalo na pagkapanggabi ako sa trabaho. Kasi pagkapanggabi ako sa trabaho, kadalasan nakakauwi ako ng bahay mga past 12 na or minsan mga launa na nga ng gabi. Tapos pagkakauwi ko nga ng bahay ay medyo nahihirapan na ako makatulog. Minsan nakakatulog ako alas 5, alas 6 na ng umaga. O minsan nga, dahil sa hirap makatulog ay hindi na talaga ako nakakatulog hanggang sa pumasok na naman sa susunod na araw. Pero pag nakakatulog ako ng mga alas 5 o alas 6 ng umaga, gising ko naman yan ay mga alas 12 o kaya alas 2 ng hapon. Tapos saka pa lang ako kakain tapos pasok na kaagad sa trabaho. Tapos ayun, uuwi na naman ng gabi. Pahirapan na naman makatulog. Kaya eto, kahit ayaw ko sana, ay bumili na lang ako ng gamot na pampatulog, bumili na lang ako ng melatonin. Hindi ko naman inaaraw-araw, hindi ko naman ginagabi-gabi na pampatulog ng melatonin. Kung sa mga gabi lang talaga na talagang hirap ako makatulog, doon lang ako umiinom nun. Tapos pasalamat na rin ako na medyo marami-rami na rin ang araw na pinapasok ko na pang umaga ako ngayon kesa sa pang closing ako. So ayun mga troops, goods na goods ang papa. Solve na solve ang kain mga troops dahil may sabaw-sabaw, mainit, nakahigup-higup rin. Actually, day off ko nito sa araw na to pero yun pa lang yung kain ko, isang kain pa lang talaga. Tapos pagkatapos ko nga kumain ay nagpahinga lang ako ng mga ilang minuto. Tapos eto, nag-impake na nga ako mga troops. Medyo matagal-tagal pa naman, meron pa naman mga ilang araw. Pero syempre sa mga susunod na araw ay may pasok din ako. Kaya nga yung free time ko ay nag-impake na rin ako. Para sa mga susunod na araw bago umalis dito ay hindi nagahol-gahol, hindi na nagahabol sa oras para mag-impake. Syempre, hindi lang kasi puro impake ang gagawin ko. Syempre, pagkatapos ay lilinisin ko rin tong kwarto o kaya itong buong bahay. Kasi kung gaano kalinis mong dinatnan yung bahay o kwarto na itinutuluyan mo dito ay dapat ganon din kalinis pag aalis ka na. Tapos syempre dapat walang sira yung kwarto o yung bahay para makuha ko rin yung deposit ko, yung damage deposit na $450. Kasi yung rent ko dito sa bahay ay $930. Tapos
may $450 na damage deposit in case na may masira ako daw dito sa bahay. Pero yung kasama ko dito dati sa bahay na umalis papunta na ng Calgary, may mga nasira naman din siya dito sa bahay pero binalik naman yung damage deposit niya. Yun yung sabi, basta mga minor na damage lang tapos hindi naman daw mga sinasadya. Tapos sa mismong araw na may nasira, ipaalam agad sa landlord para alam niya na may nasira. Kaya ayun, ibinalik naman yung damage deposit niya. So ayun mga troops, 1 taon din. Grabe, mamimiss ko tong lugar na to mga troops. Maraming salamat sa 1 taon. Pero sabi nga nila, ganyan talaga ang buhay, wala talagang forever. Siyempre, may aalis, may darating. Pero hindi pa ako uuwi ng Pilipinas mga troops. Lilipat lang ako ng bahay. Kasi napakamahal ng renta ko dito, nasa 930. Yung nakita kong murang plane ticket mga troops, hindi ko binili yon kasi wala pang pambili, tsaka hindi pa talaga ako pwedeng umuwi sa ngayon. Lilipat lang ako ng mas murang rent. Tapos may nakita naman ako na 600 lang, kasama na lahat ng utilities. Tapos, nung pinuntahan ko nga nung bahay para i-view ko yung pinaparentahan nila, ay grabe mga troops. Hamak na mas maganda pa kaysa dito sa tinitirahan ko kahit ultimo kusina nun mga troops, nagagandahan ako. Nagagandahan ako sa setup ng kusina nila. Pag nakalipat na ako doon mga troops, papakita ko sa inyo. Tapos kahit yung backyard mga troops ay nilagyan nung nakatira doon ng mga lamesa, upuan. Tapos sabi niya okay lang kahit may mga bisita. Welcome din daw doon tapos pwede mag-barbecue doon sa likod. So ayan nga mga troops, all my bags are packed na. Grabe, punong-puno yung 2 maleta ko. Syempre kasi yung mga pang winter jacket ko ay nilagay ko rin dyan sa loob. Tapos syempre ito yung ating bagong Jordan, tapos ito yung ating winter shoes, ay pinasok ko na lang sa mga karton nila. Tapos syempre yung bola nasa katabi. Tapos ito nga yung closet ko. Nagtira lang ako ng konti para may magagamit pa sa susunod na araw bago ako lumipat. Yan, konting damit lang, pwede ko naman ulit-ulitin yan. Tapos ito namang isang jacket na to, pwede ko naman ilagay sana sa loob ng maleta kaso iniwan ko kasi bukas, Martes, may delivery na naman. Ako na naman ang magpapasok sa cooler tsaka sa freezer. Kaya yon gagamitin ko na naman yon. Tapos eto nga, medyo makalat pa nga dito kasi may ibang mga basura syempre itatapon. Tapos yung iba, naghahanap ako ng mga lagayan. So ayan, paano mga troops? Hanggang dito lang muna. See you sa next video. Thank you. Have a good one.